Coach Inky, paano kaya yung usapang pera sa mag-asawa? Alam mo, tricky yan eh. Tricky in the sense na ang pera ang isa sa pinaka-main source ng conflict. Whether we like it or not sa family. Diba yung parang they expect when they get married, they live happily ever after. Pero pag dumating na yung si Bill at saka si Judith, doon na nagkakaroon ng financial stress eh. Nagkakaroon ng reality. Iba yung expectation, iba yung reality. Kasi dati single ka pa, nakatira ka sa bahay, di ba? Wala ka masyadong obligasyon. Pero yung reality, pag kayo na nagsama, kayo nagbabayad ng kuryente, upa, tapos lahat ng mga supermarket, bills, and then nakikita mo, yung isa matipid, di ba? Yung si Mrs. matipid, si Mr. magastos. Or vice versa. Tapos naiinis na sila, ba't ka ganun gumastos, di ba? Hindi ka naman parang doon na nagkakaroon ng conflict. Kaya, I really highly recommend na kailangan pag-usapan talaga ang pera bago pa mag-asawa. Kaya ang diskarte namin nung engaged na kami ng aking misis ngayon, when we were still engaged, nag-usap na kami. Gumawa na kami ng ledger during the time, ledger pa. Kung ano yung gastusin niya, gastusin ko. And then, how much are we willing to live on nung nag-asawa kami? And we stick to the budget. Kasi nung nag-umpisa kami, walang-wala rin kami. So, since napag-uusapan yung pera, nawala yung tension regarding that. And one final thought, I do believe every spending decision must be a corporate decision. Dapat dalawa kayo ang mag-agree. Kung hindi kayo nag-agree, gulo yan. So, if you want more tips on how you can really manage your finances well, just read this book. Itong Happy Wife, Happy Life. Dinocument ko na lahat ng mga pains at saka mga pagkakamali namin dito. So, basahin mo na lang.